Alleluia, Alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya dumating." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagwawalang sala upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Magandang paalala sa atin ni San Pablo sa ating unang pagbasa na oo, nagkasala ang tao. Nagkasala tayo mula kay Adan sa kanyang pagtalikod sa utos ng Diyos, pero hindi po natutuldukan ang ating buhay dahil sa kasalanan. Oo, lahat tayo ay makasalanan. May kanya-kanya tayong kahinaan. Pero, wag mong pansinin. Wag mong tignan lamang ang sarili mo na isa kang makasalanan. Pero maganda na ituloy natin yung katagang yon. Makasalanan ako, kaya kailangan ko ng grasya ng Diyos. Minsan kasi ang tinitignan lang natin, makasalanan ako, mahina ako. Kaya ang tingin natin sa sarili natin, mababa. Ang tingin na natin sa sarili natin, wala na akong magagawa. Pero hindi iyan ang pangako ng Diyos sa atin. Ang pangako ng Diyos sa atin, oo, nagkasala tayo. Pero sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ay ngayon inaakay niya tungo sa buhay na walang hanggan. Tungo sa buhay na inanda talaga sa atin ng Diyos para sa atin. Ang tawag natin dito, kaligtasan. Kaya sabi ni San Pablo, oo nga, may kasalanan, pero kung saan may kasalanan, mas matindi ang grasya ng Diyos sa buhay natin. At ang grasya ng Diyos ang tutulong sa atin para magbalik loob. Ang grasya ng Diyos ang tutulong sa atin para makalakbay tayo sa daan ng Panginoon. Ang daan ng pagbabagong buhay. Ang daan ng Kanyang salita. Hindi ba ang sabi sa atin ng Panginoon, may buhay sa isang tao na tumutugon at sumusunod sa aking mga utos. Itong paanyaya sa atin ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya.
Sabi ng Ebanghelyo ay, maging handa. Pero, alam natin na hindi natin kaya mag-isa. Alam natin na kung sa sarili lang tayo sasaling at sasandal, minsan ay sumasablay tayo, pumapalpak tayo. Kaya magandang paalala ng Diyos sa atin, oo, andyan ang kasalanan. Oo, may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero wag mong kakalimutan kung saan matindi ang kasalanan, mas matindi ang grasya ng Diyos. Grasya na nag-iimbita sa atin na magbalik loob. Grasya na nagpapaalala sa atin, tayo ay Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay Kanya. Bumalik tayo sa Kanya. Sa simbahang ito, nariyan lagi ang kumpisal sa mga nais na magbalik loob sa Diyos, talikuran ang kanilang kasalanan, o hilingin ang grasya ng Diyos para mamuhay ng naaayon sa Kanyang utos. If you're struggling right now because of temptations, if you're struggling right now because you know and you feel that you have sinned, the grace of God is much stronger than your sins. The grace of God is much powerful than your weaknesses. At natatagpuan natin yan sa sakramento ng kumpisal. Natatanggap natin yan sa sakramento ng Eucharistia, saan tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Pagkain nagbibigay buhay, espiritual na pagkain na nagpapalakas ng ating puso at damdamin para talikuran ang kasalanan at lumakad sa grasya ng Diyos tungo sa pagbabago ng buhay. Ito'y paanyaya at paalala sa atin ng Panginoon. Ngayon po, ang hamon sa atin, titindig ba tayo at lalakarin ang daanan na ito? Iiba tayo ba ng daan? Kung ikay nasa daan ng kasalanan ngayon, pwedeng tumawid. Pwedeng mag-iba ng daan. Mag-iba ng daan, palayo na sa kasalanan, kundi patungo na sa grasya ng Diyos. Iniimbitahan tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon. Halina, lumakad sa piling niya, lumakad sa daan ng grasya niya. Amen.